Laida, nandiyan na naman yung matandang manlilikaw mo. Diyos ko, utang na loob naman. Magandang umaga sa iyo, Laida. Magandang umaga din po, Mang Rene. Maaari mo ba akong bigyan ng 1 kilo nitong tilapia? Pakilinis na rin. Ito kasi ang tanghalian namin sa site mamaya eh. Sige ho. Habang naglilinis si Laida ng isda, ay nakaramdam siya ng pagkailang dahil titig na titig sa kanya si Mang Rene. Ang foreman ng malaking construction site na ginagawa doon sa kanilang probinsya. Mang Rene, hinay-hinay lang ho sa pagtitig sa kaibigan ko at baka malusaw. Pasensya ka na, Laida. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko dahil napakaganda mo talaga. Hindi kumibo si Laida. Kahit ang tumingin kay Mang Rene ay hindi rin niya ginawa. Ayaw niyang sakyan ang mga pasakalya nito para iparating na wala siyang interes dito. Sa halip ay tahimik lang niyang nilinis ang mga isdang binili nito. Nang matapos ay agad niyang binalot iyon at binigay dito. Etong bayad. Keep the change. Ay, nako, hindi na ho. Etong sukle. Salamat na lang po. Sapat na sa akin yung saktong bayad na binili nyo. Laida, maaari ka bang imbitahan mamayang gabi na lumabas? Nako, pasensya na ho, Mang Rene. Hindi ho pwede at may mga aralin sa eskwela si Mika. Tsaka ho tatapatin ko na kayo. Tigilan nyo na ho ang panliligaw nyo dahil wala kayong maaasahan sa akin. Wala ho akong gusto sa inyo. Araw-araw bumibili ako sa iyo ng isa tapos wala pala akong mapapala sa iyo. Lahat namang ibinibigay ko Pati ng anak mo. Ano pang gusto mo? Nagpapasalamat ako sa inyo kung ganon. Pero hindi nyo dapat pinapaasa ang sarili nyo. Hindi dahil araw-araw kayong bumibili sa akin ay may ibig sabihin na yon. Customer kayo at nagtitinda ako. Yun lang ho yun. Hindi ko ho kayo gusto. Matagal ko na rin pong sinasabihan sa inyo na wala kayong aasahan sa akin. Baka alis na nga. Sinayang mo lang ang oras ko. Padabog nitong kinuha ang mga isdang binili at galit na umalis. Lumingon pa ito ulit at tiningnan siya ng masama. La, kapal ng apog ng matandang yun Kung makapanligaw, akala yata niya 30 anyos lang siya. Huwag mo na lang pansinin yun. Suki, bili na. Ate, buti na pasyal ka ulit. Dalagang bukid? 2 kilo? Sige po. Pili lang ho kayo. Ay, paalala mo nga pala yung pinabibiling dugo ni nanay ha? Iuuwi natin. Okay, sige. Kinagabihan, habang naglalakad pauwi si Laida at May nang makarating sila sa parte kung saan makapal ang talahiban. Madilim at halos walang dumadaan na sasakyan. Bigla siyang napahinto nang makarinig ng angil ng isang baboy. Naririnig mo ba yun? Hindi ba parang tunog baboy? Oo. Pero parang nakakatakot masyado ang tunog niya para sa isang ordinaryong baboy. Maya-maya ay napaatras ang dalawa nang biglang gumalaw ang matataas na damo. Napatakbo silang dalawa nang biglang lumabas mula doon ang isang malaki at itim na baboy. Kinilabutan si May at Laida dahil sa nakakatakot na itsura ng baboy na yun, hanggang sa napasigaw sila nang habulin nito. Laida! Takbo, aswang! Aswang yan! Hindi baboy ramo! Tumakbo ang dalawa ng mabilis habang panay ang lingon sa takot na baka maabutan sila. Sa kanilang pagtakbo ay nadapa si Laida at tumapon sa damit niya ang dalang dugo ng baboy.
Tayo, bilis! Panginoon ko, iligtas niyo po kami! Lalong kinilabutan ng dalawa. Nang paglingon nila ay hindi na baboy ramo ang humahabol sa kanila, kundi isang aswang na nagkatawang tao. Pero ang muka ay mas masahol pa sa halimaw. Hanggang sa paglingon ni Lyda ay biglang nawala ang aswang na humahabol sa kanila. Maya-maya ay may huminto na isang kotse at dumungaw ang driver. Mga miss, okay lang kayo? May humahabol sa amin kanina. Nakita ko nga sa malayo pa lang, pero biglang pumasok dun sa damuhan. Kailangan nyo ng tulong para mag-report sa mga pulis? Hindi na ho. Salamat ho. Mag-iingat kayo ng pagdaan dyan. Halika na, Lyda, bilis. Nagmadaling umuwi ang dalawa. Naunang umuwi sa bahay nila si May at sumunod si Lyda, kung saan nakasalubong pa niya ang tsismosang si Aling Shirley. Isang magandang araw sa inyo, Madam Venus. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Santi, isang site engineer. Nadestino ako sa isang malaking construction site ng kumpanya namin sa isang malayong probinsya na hindi ko na papangalanan. Aaminin ko na noong una ay hindi ako naniniwala sa aswang. Laki ako sa Maynila at para sa akin ay simpleng kwentong katatakutan lang ang mga ito na nauuso tuwing Halloween. Pero binago ng karanasan ko ang aking paniniwala. Nang sa pagdating ko doon ay nakilala ko si Lyda at ang anak nitong si Mika, ang mag-inang nabansagang aswang sa lugar na iyon. Good morning po, sir. Good morning. Naka-ready na ba ang lahat? Opo. Naroon na rin si Foreman. Kasama si Dino, ang isang construction worker, ay pumunta na kami sa tent kung saan naghintay sa labas ang iba pang tauhan. Magandang umaga. Ikaw ba ang foreman? Ako nga ho, sir. Rene po. Santino Rivera. But you can call me Santi. Ako ang kapalit ni Jerome. Ang site engineer na kasama ang palad ay namayapa na. Ako rin ang magiging OIC dito hanggang sa matapos itong project. Huwag ho kayo mag-alala, sir. Masisipag ho ang mga yan. Good. Start na tayong magtrabaho, guys. Nang umalis ang mga workers at pumunta sa kanika nilang mga istasyon, ay sunod ko namang kinausap ang foreman na si Rene. Mang Rene, anong oras ang delivery ng mga materials? 10:00 daw po ng umaga. Nandito na sila. Nakita ko ang report ng presyo ng mga materyales. Nagtaas ulit sila. Parang ilang buwan pa lang nakakaraan mula nang magtaas sila ng presyo. Oo nga, sir. Sinita ko nga sila dyan. Kaso, ganun daw po talaga. Sige, salamat po. Ninong ko ang may-ari ng construction company at personal siyang nakiusap sa akin na pamahalaan ng project na ito dahil sa mga napapabalitang anomalya dito mismo sa site. Ang pinalatan kong site engineer ay misteryosong namatay noong nakaraang linggo. Ang sabi sa nakarating sa amin na balita sa Maynila ay pinaslang daw ito ng isang aswang. Hindi kami naniwala noong una hanggang sa makita namin ang sinapit ng kanyang katawan. Butas ang tiyan at kinain ang laman loob nito. Pagpasok ko sa tent ay tinignan ko ang blueprint ng project. Maya-maya ay dumating si Dino. Sir, pinatawag niyo daw po ako. Dino, may alam ka ba na pwede kong tuluyan dito? Kahit apartment?
Ay, opo sir. Sakto, may kilala ako na nagpapaupa. Sige, pwede mo ba akong samahan mamaya? Mamayang lunch break sir. Yung manugang ng nagpapaupa ay nagtitinda ng isda dyan sa palengke. Isa pang dahilan kung bakit kita pinatawag. Matyagan mo si Foreman. May mga nakarating kay boss na gumagawa daw yan ng anomalya rito. Sige sir, ako nang bahala. Ako ang magiging mata nyo dun. Sa totoo lang sir, ang hirap pakisamahan yan. Hindi ho ako naninira pero nagsasabi lang ako ng totoo. Madalas nga akong pag-initan yan tapos may favoritism. Hindi pantay ang trato sa amin. Tapos akala mo kung sinong boss kung makaasta. Huwag kang mag-alala. Nakarating na rin yan sa mga reklamo niyo sa opisina. Kahit noong si Jerome pa ang narito. Salamat po sir. Puti na lang, nandito na kayo. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa inyo. Nagpapahanap lang ng matibay na ebidensya si boss. Pero baka mapatalsik na yan. Tutulungan ko po kayo. Sige na, bumalik ka na doon at baka makahalata pa yon. Ipapadouble check ko sa opisina itong presyo ng materialis na to. Duda ko dito eh. Nang tanghaling iyon ay pinuntahan namin ni Dino ang sinasabi nitong manugang ng kilala nitong nagpapaupa ng apartment. Papasok pa lang kami sa palengke ay may namataan na akong batang babae na pinagtutulungang awayin ng ibang bata doon. Umiiyak ito habang walang ginagawa ang mga nakakatanda para sawayin ang mga ito. Naawa ako sa batang babae habang sinisigawan ng aswang at sinasabihan na pipi at bingi at sinasabuyan ng asin at binabatukan. Habang may isang may edad na babae na parang nanggagatong pa sa panunukso ng mga bata. Hoy mga bata kayo! Lumayo kayo dyan at anak ng aswang yan! Mag-inang aswang! Baka kagatin kayo niyan! Hoy! Teka, si Mika yun ah. Mika? Opo sir. Anak ng sinasabi kong manugang ng nagpapaupa. Pinanganak na may kapansanan, pipi at bingi. Tapos nitong mga nakaraang araw, kumalat ang balita dito na aswang daw silang mag-ina. Aswang? Opo. Pinagbibintangan sila ng mga tao na aswang sila. At sila daw ang pumatay kay Engineer Jerome. Kalokohan. Kaya nga po kilala ko ang mag-ina na yan. Kaibigan ko yung namayapang asawa ni Laida. Mabait sila at malayong mangyari na sila ang aswang. Nagpulasan ng mga bata at tumakbo palayo ang mga ito sa takot. Maging ang may edad na babae ay lumayo at nagpatay mali siya. Hanggang sa nakilala ni Dino ang batang binubuli. Nilapitan ko si Mika at nag-squat ako paupo para magpantay ang aming paningin. Saka ngumiti sa kanya. Pinagpag ko ang asin sa buhok at damit nito. Parang hinaplos ang puso ko nang ngumiti rin ito sa akin pabalik. At kinausap ko ito gamit ang sign language. Bakit ka nila inaaway? Ano daw ang sabi niya, boss? Tinutokso daw siyang aswang? Ang cute mo namang maging aswang. Naniniwala ka ba sa sinasabi nila? Napangiti ako nang umiling ito. Nasaan ang nanay mo? Pwede ba naming makausap? Hinawakan ako sa kamay ni Mika at hinila papasok ng palengke. Malayo pa lang ay may namataan na akong isang pamilyar na mukha. Habang naglalakad ay nakatungo ito at kapansin-pansin ang pag-iwas ng mga tao na parang takot ang lahat dito. Bumitaw si Mika at tumakbo saka lumapit sa babae. Oh, anak. Bakit may asin yung ulo mo? Tinuro ako ni Mika at kinausap nito ang babae gamit ang sign language. Maya-maya ay lumapit ito sa amin. Hinahanap niyo daw po ako, sir? Oh, Dino. Magandang tanghali, ma'am. Laida,
Si Engineer Santi pala. Siya yung pumalit kay Sir Jerome. Naghahanap siya ng mauupahan na apartment eh. Di ba, bakante yung isang unit ng apartment ni nanay? Oo, wala pa namang nakatira doon. Uupahan ko sana habang nandito ako. Medyo magtatagal po ako dito eh. Sige, sakto uuwi ako. Sasabihin ko sa biyanan ko. Mamayang gabi ko na lang titingnan kung pwede. Paglabas ko sa trabaho. Sige, sir. Nga pala, naabutan ko kanina inaaway ng mga bata ang anak mo. 1 linggo na yan, hindi lang siya. Pati ako iniiwasan ng mga tao. Dahil sa kung sinong hinayupak na nagpakalat na aswang daw kami. Narinig ko nga. Sir, naalala mo yung pumunta ka dito nung nakaraang linggo na naligaw ka kamo? Yun yung gabi na pinatay si Sir Jerome. Natagpuan sa talihiban yung katawan niya. Yun din yung gabi na hinabol kami ng totoong aswang. Lalaki yung aswang eh. Ewan ko kung bakit ako yung napagbintangan. Ako na nga yung muntik din mamatay. Ah, sabi na. Ikaw yun. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ako yung lalaking nakasalubong ninyo na nakasakay sa kotse ng gabing yon. At tinanong ko kayo kung ayos lang kayo. Oo nga, naalala ko na. Nakita mo di ba? Kami ang hinahabol. Oo, naaalala ko. Huwag mo na silang pansinin. Pasasaan ba't lalabas din ang totoo? Anyway, sige, una na kami. Babalik na lang kami mamayang gabi. Sige sir, salamat po. Kinagabihan nga ay sinamahan ako ni Dino sa apartment na aking uupahan. Nagustuhan ko naman iyon. Simple pero elegante. Sakto lang para sa akin. Matapos kong makapagbayad ng advance payment at deposito, ay saka kami nakapag-usap ng maayos ni Laida. Salamat ma'am. Mabuti na lang at may bakante rito. Ang layo kasi nito sa Maynila. Kailangan mag-stay-in ako. Laida na lang. Masyado namang formal kapag may ma'am. Buti nga't nagkataon na wala pang umuupa. Kailan mo balak lumipat? Ngayong gabi rin. Kukunin ko lang yung mga gamit ko sa site. Ang akala ko kasi, doon ako matutulog sa tent. Kung kailangan mo rin ng wifi, pwede kang makiconnect dito. Halos wala naman din kasing gumagamit dito sa bahay maliban kay Mika. Kumusta nga pala sa palengke kanina? Iniiwasan ka pa rin ba ng mga tao? Ano pa nga ba? Alam mo dito, lalo dun sa palengke, buhay na buhay ang dugo ng mga tao sa chismis. Maghihintay ka na lang ng bagong magiging pulutan ng mga chismosa bago ka nila tantanan. May mga taong ganyan talaga. Kung ako lang, ayos lang. Pero pati si Mika nadadamay at nabubuli. Tuwang-tuwa si Mika nung nalaman na lilipat ka dito. Ang bait mo daw. Tsaka natutuwa siya na marunong ka mag-sign language. Ang cute kasi niya. My mom was deaf and mute. Nag-aaral ako talaga ng sign language para makapag-communicate sa kanya hanggang sa mawala siya. Salamat ulit sa pagtatanggol sa kanya kanina ha. Pero sige Santi, hindi na kita aabalahin. Alam ko marami ka pang gagawin. Kung may kailangan ka o maitutulong ako, huwag kang mahiyang lumapit. Magkapit bahay na tayo ngayon. Okay, salamat ulit. Aaminin ko na nabighani ako sa taglay na ganda ni Laida. Lalo na kapag nakangiti ito. Napakaganda at mabait ito para mapagbintangan na aswang. Pasakay na ako sa kotse para bumalik sa site at kunin ang mga gamit ko nang muling lumabas si Laida. Santi, Oh, Laida, bakit? nakalimutan kong sabihin na mag-iingat ka sa paglabas mo. Kapag may nakasalubong ka sa daan na malaking baboy ramo, wag na wag kang bababa ng kotse mo. Umalis ka kaagad dahil aswang yun at hindi basta baboy. Talaga bang totoo yun? Oo. Nakita namin mismo ng hipag ko. Bago mo kami nakita na hinahabol ng aswang, malaking baboy ramo muna siya. Kung hindi ka dumating ng gabing yon, hindi siya titigil sa paghabol sa amin.
Hindi ko rin kasi nakita ang mukha ng humahabol sa inyo. Basta naaninag ko lang mula sa loob ng sasakyan ko ang maskuladong lalaki. Tapos nung parating ako, bigla siyang lumusot sa damuhan. Mapanganib ang aswang. Kung ayaw mong matulad sa engineer na pinalitan mo, ingatan mong sarili mo. Salamat sa paalala. Sige na, lumakad ka na hanggat hindi pa malalim ang gabi para makabalik ka kaagad. Pagdating ko sa site ng gabing iyon ay wala na ang mga trabahador maliban sa security guards. Agad akong pumunta sa opisina ko para iligpit ang mga personal na gamit ko na dadalhin ko sa apartment. Lalabas na lang ako para ilagay ang luggage ko sa kotse nang mabasa ko ang email mula sa main office. Laman nun ang ebidensya na nagpapatunay ng anomalyang kinasasangkutan ni Rene. Ngunit ilang sandali pa ay natigilan ako nang may maramdaman akong kakaiba sa paligid. Nangalisag ang balahibo ko nang marinig ang nakakatakot na angil na iyon na nagmumula sa labas. Agad kong naalala ang sinabi ni Laida tungkol sa aswang. Nakiramdam ako. Mabigat ang bawat paghinga ko. Hindi ako matatakutin, pero nakaramdam ako ng kaba sa mga sandaling iyon. Mabilis kong dinampot ang keyboard ng computer na ihahampas ko sa aswang nang biglang bumukas ang pinto. Uy, sir! Dino, ikaw lang pala. Papatayin mo ako sa gulat eh. Sir, ba't ka manghahampas ng keyboard? Akala ko yung aswang na yung papasok eh. Aswang? Oo, bago ka pumasok, may naririnig akong weird na angil na parang mabangis na hayop. Wala naman ako ibang taong nakita ang pagpasok ko. Baka naman ikaw ang aswang. Sir naman. Oo, tignan mo. Cross yung pendant ng kwintas ko. Pamana pa sa akin to ng lola ko. Biro lang. Bakit ka pala nandito? Gabi na. Si Foreman eh. Pinatapos sa akin yung mga bakal. Hindi naman yun ang trabaho ko kanina eh. Nasaan na yung mga kasama mo? Wala sir, ako lang. Napag-initan na naman ako ni Foreman. Lagi bang ginagawa ni Mang Rene to? Oo sir eh. Buti sana kung lahat kami. Kaso laging ako lang. Kahit hindi ko naman trabaho, pinapagawa sa akin. Kapag pumasok sa bukas na hindi ko natapos, yung pinapagawa niya, pinagagalitan niya ako. Tapos yung mga sip-sip naman sa kanya, papetiks-petiks lang. Hayaan mo, Dino. Malapit nang mawala yung si Mang Rene rito. Sana nga, sir. Wala namang ginagawa yan dito eh. Yung trabaho niya madalas inuutos sa iba. Wala yang ginagawa dito kundi pumunta sa palengke at bantayan si Laida. Bakit niya kailangan gawin yon? Naku, sir. Matagal niya ng kursunada si Laida. Maganda kasi tsaka maputi. Hindi ba bata pa si Laida? Oo, sir. 27 lang yun eh. Parang tatay na nga niya si Foreman. Pero hindi naman din siya uubra. Alaging busted. Mas bagay kaya kayo ni Laida. Ikaw talaga oh. Huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin ko na mababayaran ang mga overtime mo. Salamat, sir. Thank you. Halika na. At sumabay ka na sa akin umuwi. Lumipas ang ilang araw at maayos naman ang naging trabaho ko doon sa site. Isang gabi, habang naghahanda ako pauwi, mula doon sa site ay nakita ko ang ibang mga tindera mula sa palengke na nagsisiuwian. Bigla kong naalala si Laida, kaya dumaan muna ako sa pwesto niya. Eksakto naman na naabutan ko siyang nagliligpit kasama si Mika na siyang unang nakakita sa akin. Hi, Mika. Uy, Santi. Naku, sarado na kami. May bibilhin ka ba? Wala. Dumaan lang talaga ako rito para itanong kung pauwi na kayo. Oo. Tinatapos ko lang tong pagliligpit. Bakit? Halika, sabay na kayo sa akin. Naku, hindi na.
Nakakahiya naman, tsaka amoy isda ako eh. Baka dumikit yung amoy ko sa kotse mo. Hindi yan. Tsaka amoy pawis. Bakal at semento din naman ako. Tara na. Sumabay na kayo. Ikaw na rin ang nagsabi na delikado na kapag kumagat ang dilim. Ayos lang ba talaga? Oo naman. Habang nagliligpit si Laida ay lumapit sa akin si Mika at tinanong kung kaibigan ako ng nanay nito. Oo, magkaibigan kami. Muling sumagot si Mika at sinabing mabait at maganda daw ang nanay nito, kaya natawa ako. Oo nga. Mabait at maganda siya. Pasensya ka na dyan sa anak ko, mausisa talaga yan. Okay lang. Ganyan talaga mga bata, masyadong curious. Paalis na kami nang biglang dumating si Rene. Nakita ko agad ang disgusto sa mukha ni Laida pagkakita sa matanda. Habang si Mika ay ngumiti lang dito. Laida, mukhang pauwi ka na. Engineer. Sir, nandito pala kayo. Oo, dinaanan ko lang sila. Magkakilala pala kayo? Doon kasi ako sa apartment nila nangungupahan. Kaya dumaan na ako para isabay sila pa uwi. May kailangan ho ba kayo, Mang Rene? Sabi ko naman sa'yo, narinig na lang ang itawag mo sa akin eh. Tsaka, itatanong ko sana kung pwede kitang ihatid. Naku, hindi na ho. Salamat na lang. Kay Santi na lang kami sasabay. Pasensya na po. Ganun ba? Sige, una na ako. Boss! Sige! Ingat to. Habang naglalakad palayo si Rene, ay muli itong lumingon sa akin at tiningnan ako ng masama. Nagalit yata. Nagselos. Balita ko nanliligaw sa iyo yun ah. Hayaan mo siya. Matagal ko nang binasted yan. Makulit lang talaga siya. Halika na. Hindi mawala ang ngiti ko habang nakikita na masaya si Mika na nakasakay sa kotse ko. Kumusta pala ang benta mo ngayon? Maayos naman. Marami pa rin naman ako mga suki na hindi pinapansin yung chismis sa akin na aswang daw ako. Yung mga tendera lang naman na nagkakalat nun at umiiwas sa akin. Dahil sa chismis na yon, iniiwasan na kayo ng mga tao. Nasaan bang mga utak nila? Kaya kong magtiis. Pero mas iniisip ko si Mika. Dahil siya yung mas nabubuli. Kung ako lang, kaya kong lumaban. Pero kailan ba nagsimula yan? Kinabukasan pagkatapos kaming habulin ni May ng aswang. Pagdating ko sa palengke, usap-usapan na ako ng mga kapwa ko tindera na ako daw ang pumatay kay engineer. May nakakita daw sa akin na tumatakbo at may dugo yung damit ko. Feeling ko nga si Aling Shirley lang naman ang nagpakalat ng chismis. Kasi siya lang naman ang nakasalubong ko nung gabing yun. Tapos ayun, iniiwasan na ako ng mga tao doon. Sino si Aling Shirley? Yung nagtitinda ng manok doon sa palengke. Numero 1 chismosa yun doon sa palengke. Parang kilala ko na. Nakita ko yon. Siya pang nanggagatong sa mga bata sa panunukso kay Mika. Huwag mo na masyadong intindihin yon. Magsasawa din ng mga yan. Naniniwala pa rin ako sa karma. Salamat ulit sa pagsabay mo sa amin pa uwi. Kung hindi, mangungulit na naman si Mang Rene. Kapag kinulit ka ulit niya, sabihin mo lang sa akin. Sige. Isang araw habang nasa opisina ako at abala sa trabaho ay dumating si Dino. Sir, narin ako ang delivery. Kaso may problema ako eh. Ano yon? Ibang supplier po yung dumating. Paano may iba? Ewan ko kay Foreman. Basta sabi niya mas maganda daw doon. Bakit walang nag-inform sa akin na sa ibang supplier kumuha? Di ko alam, sir. Kilala ko yung supplier na dumating ngayon. Dati na kaming nag-order doon. Di maganda. Mahal na. Substandard pa. Muntik nang may maaksidente dito nung yun ang ginamit. Kaya hindi na sila ang kinuha ni Engineer Jerome noon.
Agad akong nagsuot ng hard hat at lumabas. Naabutan ko na binababa na sa truck ang mga materyales na dumating. Ilagay nyo na lang yan dito. Bilisan mo! Napakabagal mo! Sandali lang. Huwag niyo munang ibaba. Sinong kumuha sa inyo? Ako, sir. Alam niyo na hindi sila ang supplier natin. Bakit kayo nag-order sa kanila? Kaaway ko yung tauhan nila doon. Mga wala silang kwentang kausap. Okay na yan. Ako na ang kumausap sa kanila. Kung may personal kayong alitan sa kanila, labas ang kumpanya dyan. Sila na ang supplier natin sa lahat ng projects na ginawa ng kumpanya. Buong tiwala sa kanila ni Ninong at subok na natin na high quality ang materyales na dinideliver nila sa atin. Foreman kayo! At may issue na pala sila dati dahil substandard ang mga binigay sa atin. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi ito tungkol sa tiwala. Kasiguraduhan ang pinag-uusapan natin dito. Dahil kapag mahinang klase ng materyales ang ginamit natin, pwedeng may maaksidente o mamatay na tauhan. O kaya ay hindi magtagal ang building na to. Alam ko ang ginagawa ko, kaya huwag kang makialam. Bago ka lang dito. Kaya huwag kang umasta na akala mo kung sino ka na. Ako ang OIC dito. At makikialam ako dito sa ayaw ninyo at sa gusto ninyo. Kaya ipabalik nyo yung mga yan at umorder kayo sa dating supplier. Tsaka sino nagbigay sa inyo ng pahintulot na basta-basta magpalit ng supplier nang walang approval ko o ng kumpanya? Napahiya ito at hindi nakasagot, saka nag-walk out. Ibalik nyo yan lahat! Kinagabihan, nagmamaneho ako pauwi ng apartment at kasabay kong muli si Lyda. Napahinto kaming dalawa sa gitna ng daan nang biglang may tumawid na baboy ramo. Agad kong hinarang ang braso ko kay Lyda nang bigla akong magpreno. Lyda, okay ka lang? Oo, ayos lang ako. Ikaw? Ayos lang din. May biglang tumawid na hayop. Kulay itim. Nasagasaan ko pa yata. Baboy ba? Hindi ko napansin eh. Ang bilis ng takbo. Teka, bababa ako. Natigilan ako nang biglang hawakan ni Lyda ang braso ko. Wag! Baka aswang yun! Mas mabuting umalis na tayo. Okay. Pero nang subukan kong paandarin ang kotse ay hindi ko magawang umabante dahil parang may nakaharang sa harap. Nagkatinginan kaming dalawa ni Lyda. Kaya bahagya akong umatras. Nanlaki ang mata ko nang makita ang isang lalaking nakahandusay sa lupa. Shish! Nagasagasa nga ako! Sandali lang! Santi, baka... Sa sobrang taranta ko ay basta na lang akong bumaba at hindi ko napakinggan ang sinasabi ni Lyda. Ang tanging nasa isip ko ng mga sandaling iyon ay mailigtas ang taong yun. Ngunit gano'n na lang ang gulat ko nang bigla akong talunin nito. Aswang! Aswang! Isang aswang pala iyon at hindi tao. Katawan ng lalaki at maskulado, pero ang kuko ay mahaba at matulis, habang ang mukha ay tila kahalintulad ng isang baboy na may matalas na pangil at nanlilisik na mga mata. Aswang! Napahiga ako sa lupa matapos akong talunin nito. Nang akma akong kakagatin ito sa leeg, ay agad kong nahawakan ito sa baba at tinulak palayo ang mukha mula sa akin. Nagpumiglas ang aswang at itinaas ang kamay nito para kalmutin ako. Nang biglang dumating si Lyda at pinigilan ang kamay nito. Bumalik sa loob ng kotse, Lyda! Balik! Bitiwan mo siya! Lyda! Nagawang itulak ng aswang si Lyda ng malakas at napahiga ito sa lupa. Pilit bumangon ito at tumakbo papasok sa kotse.
Samantala mariin akong hinawakan ng aswang sa leeg at sinakal. Nang lumingon ako sa gilid, nakita ko ang malaking bato di kalayuan sa akin. Pilit ko yung inabot at nang sa wakas ay mahawakan, malakas kong hinataw ang bato sa ulo ng aswang. Kasunod nito ay biglang dumating si Lyda at sinaksak ng kutsilyo ang aswang sa likod. Napahiga ulit sa lupa si Lyda matapos siyang itulak ulit ng aswang. Pagkatapos ay mabilis itong tumakbo at pumasok sa makapal na talahiban. Kasunod nun ay narinig na lang namin ang nakakatakot na angil ng isang baboy. Lyda, nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Ikaw, nasugatan ka ba niya o nakagat? Hindi naman. Halika, umuwi na tayo at baka bumalik pa yon. Nang makarating kami sa bahay ay wala kaming pinagsabihan sa nangyari, lalo na sa anak nito. Paglabas ko ng apartment para magsampay ng mga nilabhan kong damit, naabutan ko doon si Lyda na tila malalim ang iniisip. Okay ka lang? Nandyan ka pala. Mukhang malalim ngang iniisip mo. Hindi mo narinig na nagbukas ako ng pinto eh. Kakauwi lang ni May. Ang sabi niya, may natagpuan daw ulit na bangkay. Malapit sa talahiban. Nag-aalala lang ako. Dahil baka sa akin na naman ibintang yon. Hindi ko hahayaan na mangyari yon. Lalo na at magkasama tayo kanina na lumaban dun sa aswang. Ang inaalala ko ay si Mika. Basta lakasan mo lang palagi ang loob mo para sa kanya. Darating din ang araw na mapapatunayan ninyo na hindi kayo ang aswang. Handa akong tumistigo kung kinakailangan. Huwag na siguro. Mapapagod lang ako. Naisip ko na hindi ko naman obligasyon na patunayan ang sarili ko sa lahat. Dahil alam ng Diyos ang totoo. Nga pala, maiba ako. Pasensya na kung medyo personal itong itatanong ko. Anong nangyari sa tatay ni Mika? Nabanggit ni Dino na wala na siya. Namatay si Jeff. 4 na taon ang nakakalipas. Dahil sa aksidente. Habang nakasakay siya sa motor. Si Nanay at si May. Pamilya sila ng asawa ko. Hindi na nila ako pinaalis pa. Dahil sila na rin ang tinuring kong pamilya. Mula noon, katulong ko na sila sa pag-aalaga at pagpapalaki kay Mika. Siguro ay mahirap para sa iyo na palakihin si Mika na wala ang asawa mo. Oo. Lalo at masaya ang pagsasama namin noon. Kahit may kapansanan ng anak ko, hindi yun naging hadlang sa kanya. Masayahin pa rin siya at napakabait na bata. Nga pala, hindi ko pala nasabi ito sa'yo pero salamat. Maraming salamat pala sa pagligtas mo sa akin mula sa aswang. Kung hindi dahil sa'yo, baka isa na rin ako sa biktima niya. Wala yun. Sayang nga eh, hindi ko napatay yung aswang. Eh di sana tapos ng chismis sa akin na aswang kaming mag-ina. Darating din ang araw na yon, mapapatay din siya. Naniniwala ako na walang kasamaan ang mananaig sa bandang huli. Naniniwala din ako doon. At alam ko, darating ang araw na matatapos din ang kaguluhan dito dahil sa aswang na yon. Lyda, gumagawa ba kayo ng pangrelyenong bangus? Oo naman. Bakit? Marunong ako magluto ng relyenong bangus. Paborito kasi yun ni Jeff noon, kaya nagpaturo ako sa biyanan ko hanggang sa makabisado ko na rin. Talaga? Pwede ba ako magpaluto sa'yo? Paborito ko rin kasi yun eh. Sige ba? Kailan? Kahit sa Sabado. Sakto. Dahil tuwing weekend, si Nanay ang nagbabantay sa palengke. Yun naman pala eh. Tapos, pwede bang samahan mo akong kumain dito? Sige, walang problema. Salamat, Lyda. Sige, pumasok ka na sa loob.
Lunch break. Habang naglalakad kami ni Dino papunta sa karinderya, ay napag-usapan namin ang tungkol sa bagong biktima ng aswang. Taga saan daw yung biktima? Taga kabilang barangay lang daw, sir. Babae naman ang biktima ngayon. Ganon din ang sinapit gaya na nangyari kay Sir Jerome. At dun sa isa pang biktima, wakwak ang tiyan, aswang na naman daw ang dumali. Siguro, napatay na yun bago kayo sugurin ni Lyda. Kawawa naman. Sana mahuli na yung aswang na yan. Ilang pamilya na ang nawawala ng mahal sa buhay dahil sa kanya. Kaya nga po eh. Siya nga pala, sir. Speaking of Lyda, may gusto ka ba sa kanya? Halata ba? Oo, sir. Abay, halos gabi-gabi niyong hinasabay pa uwi. Minsan may mga kasamahan na akong nakakita sa inyo. Nasabay kayong kumain ng tanghalian. Tinamaan yata ako, Dino. Ngayon, masasabi ko na hindi ko masisisi si Mang Rene na nagkagusto siya sa kanya. Masipag, mabuting ina, maalaga, mabait at maganda. Wala naman akong girlfriend. Kaya wala naman sigurong masama. Maganda ang loob ko kay Mika. Siguro, dahil defend mute din siya gaya ni Mami. Saka, hindi nagkakala yung edad nyo at mas bagay kayo, sir. Hindi ko lang alam kung nagpapaligaw si Lyda. Lahat kasi nang dumay-deskarte dyan, busted eh. Pero mukhang type kayo. Hindi naman siya sumasama basta kung kanino. Ilan na yung workers natin na sinubukan siyang yayain, bukod kay Foreman. Pero wala siyang pinagbigyan. Hindi ko alam kung kailan ko sasabihin pero tsaka na. Mas mabuti na muna na ganito ng kaibigan ang tingin niya sa akin. Baka sabihin ni Lyda na mabilis ako at ma-turn off sa akin. Type ka rin nun, sir. Taga mo pa sa bato. Ay siya nga pala, sir. Napansin ko na tahimik kanina sa site at wala si Foreman. Nagpaalam kanina na hindi makakapasok at nilalagnat daw. Aba, tinatablan pala yun ng sakit. Malapit na kami sa karinderya nang makita naming tumatakbo palapit si May at parang natataranta. Sir Santi, tulong! Bilis! Si Lyda! Anong nangyari sa kanya? Inaaway ni Aling Shirley na chismosa. Pinagbibintangan na naman siyang aswang, mukhang magkakasabunutan eh. Napatakbo kami ni Dino papunta sa pwesto ni Lyda. Naabutan ko ito na nakikipag-away at nakikipagsabunutan na sa isa pang tinderang babae. Sa unang pagkakataon ay nakita ko ang isang bahagi ng pagkatao ni Lyda. Ang galit at matapang na babae. Sawang-sawa na ako sa pambibintang mo! Hindi ako aswang! Sigurado ako, ikaw ang aswang! Nakita kita nung gabi na yon na puro dugo ang damit mo! Sabi ko na nga ba eh, ikaw nagpakalat ng chismis na yan? At dugo bang nakita mo, ha? Gusto mo paduguin ko yung bunganga mo gamit tong tilapia na to, ha? Mga salot kayo dito! Lumayas kayong dalawa ng anak mong kulang-kulang! Pareho kayong impakta! Biglang dumampot si Lyda ng isang tilapia at sinampal yun sa mukha ng chismosang si Aling Shirley. Hindi pa ito nakontento at pilit nitong pinakain ang hilaw na isda sa babae. Pagkatapos ay hinablot nito ang buhok at nagsabunutan na naman ang dalawa. Nang sipain ni Aling Shirley si Lyda ay agad itong gumanti. Habang ang mga tao doon ay hindi umaawat at nanonood lang. Mabilis kaming pumagitna ni Dino at nilayuko si Lyda. Matitiis ko ang lahat ng maling bintang niyo sa akin! Pero para idamay niyo ang anak ko na walang kinalaman dito, kaya kong ilampasin ang mukha mo dito sa putik! Isang beses mo pang sabihang kulang-kulang ang anak ko, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin! Mabait ako, pero mas masahol pa ako sa aswang na yon kapag ang anak ko na ang sinaling mo! Tama na, Lyda. Sir Santi, kung ako sa inyo, lumayo kayo sa babaeng yan! Aswang yan!
May lahing demonyo yan! Huwag kayong magpapasilaw sa ganda niyan! Tama na ho! Hindi si Lyda ang aswang at ako mismo ang magpapatunay nun. Isa pa, kaming dalawa ni Lyda ang sinugod at pinagbantaan ng aswang. Siya ang nagligtas sa buhay ko. At lalaki ang aswang. Nakita ko siya ng malapitan. Lalaki at maskulado. Kaya niyang mag-anyong malaking baboy ramo at mag-anyong tao na may mukha ng baboy ramo. At nung gabing nakita niyo siya, Aling Shirley, ako ang unang nakasalubong nila. At nakita ko rin na sila ang hinahabol ng isang lalaki. Kaya hindi totoo na aswang si Lyda at Mika. Hindi ka na nahiya. Pati bata na may kapansanan dinamay mo. Biglang natahimik ang lahat, lalo na si Aling Shirley. Ano? Pahiya ka ano? Ang hilig kasing magkalat ng chismis. Kaya utang na loob, tigilan niyo na si Lyda. Isa pang buka ng bibig mo laban sa anak ko? Sa presinto tayo maghaharap. Hindi ako natatakot sa'yo. Tama na yan, Lyda. Sige na, ayusin mo na yung tinda mo. Halika na, Lyda. Ang mabuti pa, umuwi na muna tayo. Hintayin niyo ako rito. Ihatid ko na kayo. Makalipas ang 3 araw ay muling pumasok si Rene. Nakapormal ito sa akin at hindi ako kinakausap. Nakita ko pa siya kanina na may sugat sa bandang likod nang minsan magpalit ito ng t-shirt. Hanggang sa sumapit ang 5:00 ng hapon kung saan tapos na ang trabaho at pinatawag ko ito sa opisina. Nagulat pa ito dahil naroon din ang ninong ko at ilang staff ng kumpanya. Kumusta na ho, Mang Rene? Magaling na kayo? Oo. Bakit mo ako pinatawag? Mang Rene, alam namin na mula pa noong simulan nitong project na to, ay kayo na ang foreman dito. Pero bago pa ako dumating dito, buhay pa si Engineer Jerome, ay may report nang nakarating sa amin na sabwatan ninyo ng isa nating supplier at pinapatungan ninyo ng presyo ang ilang materyales natin. Nag-imbestiga kami at nakukuha kami ng sapat na ebidensya. Nakita namin kung paano namutla ang mukha ni Mang Rene. Ngunit maya-maya ay bigla itong ngumiti at agad umiling. Wala akong alam dyan, sir. Hindi totoo yan. Gusto naming paniwalaan ang sinasabi ninyo. Pero nakausap na namin ang contact mo sa kanila. Umamin siya na totoong nagpapatong kayo sa mga presyo ng materyales at pinaghahatian ninyo ang nakukuha ninyong pera sa kumpanya. Pasensya na, Mang Rene. Pero nagdesisyon na ho si Ninong na mula ngayon ay tanggal na kayo sa trabaho at magsasampa ho ng kaso ang kumpanya laban sa inyo. Hindi totoo yan. Sinisiraan na ako ng Jerome na yon. Ikaw na bagong salta ka. Siguro, ikaw ang sumusulsol kay boss at sinisiraan ako. Sa una pa lang, ay mainit na ang dugo mo sa akin. Mayabang ka rin talaga eh. Hindi ko ho kayo pinag-iinitan. Matagal na hong maraming nakakarating na reklamo sa opisina laban sa inyo. At ako mismo ang nakaranas ng pangbabypass ninyo sa akin. Ang sabihin mo, gusto mo lang talaga akong mawala rito. Siguro naiinggit ka sa akin, ano? At gusto mong suluhin si Lyda. Kaya gumagawa ka ng paraan para mawala ako rito. Labas ho si Lyda rito. Walang kinalaman ng personal na buhay ko rito. Huwag ninyong ibahin ang usapan. Nagnakaw kayo sa kumpanya at naging abusado kayo sa ibang workers dito. Anumang oras ay darating na ang mga pulis kaya doon na ho kayo magpaliwanag sa presinto. Hindi niyo ako pwedeng ikulong. Patayin niyo muna ako! Nagulat kami nang bigla itong tumakbo ng mabilis. Sinubukan itong habulin ng mga gwardya at iba pang workers. Pero mabilis daw itong nawala. Boss, biglang nawala si Foreman. Ang bilis sumuot sa damuhan. May sapusa yata yun eh. Hayaan mo, ipapahanap natin siya sa mga pulis. Sa wakas nga ay natuloy ang usapan namin ni Lyda na kumain ng lunch sa apartment ko.
Nagluto ito ng rellenong bangus at ako naman ay nagluto ng ginisang gulay. Bumili pa ako ng cake para may dessert kami na tiyak ko ay magugustuhan ni Mika. Ang sarap nga ng rellenong bangus mo. Talaga? Baka naman binubola mo lang ako. Hindi, totoo nga. Sakto lang ang lasa. Ang sarap mo ding magluto. Tingnan mo nga ang ganang kumain ni Mika, oh. Napangiti ako nang pagmasdan ko ito at nakitang sumasayaw pa si Mika habang kumakain. Mika, kumain ka ng mabuti. Mamaya may cake tayo dyan. Namilog ang mata ng bata at pumalakpak pa ito sa tuwa. Hanggang sa may naalala ako, kaya sandali akong tumayo at kinuha ang binili kong manika kanina. Oh, para sa'yo. Naku, Santi, nag-abala ka pa. Marami ng laruan yan sa bahay. Hindi, ano ka ba? Okay lang. Naalala ko si Mika kanina noong madaanan ko ito sa tindahan. Thank you, ha. Tingnan mo, tuwang-tuwa siya. Nak, anong sasabihin mo kay Tito Santi mo, ha? Napangiti ako nang lapitan ako ni Mika at yumakap sa akin at hinalikan ako sa pisngi. Saka sumenyas ng pasasalamat. Walang anuman. Ubusin mo ng pagkain mo para makain na natin ang cake. Matapos namin kumain ng tanghalian, ay niyaya ko namang mamasyal si Laida at Mika. Nagpunta kami sa mall at nanood ng sine. Pagkatapos para sa hapunan, ay niyaya ko silang kumain sa paboritong fast food chain ni Mika. Ibang kasiyahan ang naramdaman ko nang makita na enjoy ang dalawa. Pasado 8:00 na ng gabi nang makauwi kami. Nakatulog si Mika sa biyahe, kaya ako na ang bumuhat sa kanya at dinala sa kwarto nito. Matapos kausaping sandali ang biyana ni Laida, ay hinatid ako nito sa labas. Salamat, Santi. Salamat dahil napasaya mo talaga si Mika. Walang anuman. Basta para sa inyong dalawa. Sandali. May ibibigay din pala ako sa'yo. Ano yun? Agad kong kinuha ang tinatago kong regalo para kay Laida sa kwarto ko. Isang bungkus ng magagandang bulaklak. Nang ibigay ko iyon ay nagulat pa ito. Para sa'yo, Laida. Wow! Ang ganda naman ito. Tsaka mukhang mamahalin. Para saan tong bulaklak? Sige. Aaminin ko na ngayon nandito na tayo. Gusto kita, Laida. Noong unang beses pa lang kitang makita, ay gusto na kita. Pero sinabi ni Dino sa akin na hindi ka raw nagpapaligaw. Kung hindi ka pa ready, handa ako maghintay sa'yo. Santi, tindera lang ako ng isda. High school lang ang natapos ko at may anak na ako. Hindi ako ang tipo ng babae na maipagmamalaki ng isang engineer na tulad mo. Isang tindera ng isda sa palengke ang lola ko. Kaya malaki ang respeto ko sa mga gaya mo. Marangal trabaho yan. Isa pa, mas importante sa akin na masipag ang isang babae. At nasa akin ang lahat ng dahilan para ipagmalaki ka. Nakita ko kung paano mo alagaan ang anak mo. Gagawin mo ang lahat para lang maprotektahan si Mika. Nagustuhan kita, hindi lang dahil sa maganda ka, pero mas lalong nahulog ang loob ko nang mapatunayan ko na isa kang mabuting ina. Salamat kung ganyan ang pagtingin mo sa akin. Pero pwede ko bang pag-isipan muna? Gusto kong kausapin si nanay tungkol dito. Lalo na at narito ako sa poder ng pamilya ni Jeff. Sure. Walang problema. Maghihintay ako sa'yo. Kung kailangan kausapin ko si nanay, gagawin ko. Salamat, Santi. Lumipas ang mga araw, mula nang mawala si Mang Rene sa construction site, ay nagtago na ito at hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ito ng mga pulis. Samantala mula nang napaalis ito, ay mas naging tahimik at maayos ang trabaho sa site. Mas mabait
at mas magaling ang pumalit na foreman dito. Isang araw kasama si Dino ay dumaan kami sa palengke dahil kailangan naming mamili ng lulutuin ng mga workers namin doon. Nagkatuwaan kasi kami na mag-boodle fight, kaya naman kailangan naming bumili ng mga isda. Sir, kumusta panliligaw nyo kay Laida? Hindi pa naman ako naliligaw. Sinabi ko pa lang sa kanya yung nararamdaman ko. Pag-iisipan pa daw niya eh. Buti nga ikaw ganyan ang sagot sa'yo. Ibig sabihin, may pag-asa ka. Hindi tulad ng iba na nagtangka, pagkatapos din ng umamin, busted agad. Sana nga. Paano kung sagutin ka niya at natapos na itong construction? Paano kayo, sir? LDR? Kung papayag siya, isasama ko sila ni Mika sa Maynila. Mukhang tinamaan ka nga, boss. Seryoso ka na niyan? Sabi ko naman sa'yo eh. Tsaka hindi na ako bumabata. Gusto ko na rin magkaroon ng pamilya. At si Laida ang gusto ko maging ina ng magiging anak ko. Kaya sana sagutin niya ako. Tiwala lang, boss. Nang palapit na kami sa pwesto ni Laida, napangiti ako nang makita na naroon si Mika at naglalaro ang mag-ina ng manika na bigay ko. Parang bigla kong nakita ang future ko habang pinagmamasdan ang mga ito. Oh, Santi. Dino. Hi Laida. Hi Mika. Natawa kami nang tumakbo palapit sa akin si Mika at nagpakarga pa. Naku, talaga tong batang to. Ang bigat-bigat mo na, nagpakarga ka pa dyan sa Tito Santi mo. Okay lang. Malakas yata si Tito, no? Nagkatinginan kami ni Laida nang sumenya si Mika at nagpapaalam kung pwede itong sumama sa akin doon sa construction site. Anak, hindi ka pwedeng maglaro doon. Work ni Tito Santi yon. Baka makaabala ka lang. Hindi naman. Sige. Isasama ko na. Ako ang bahala sa kanya. Naku, Santi. Pasensya ka na dyan sa anak ko, ha? Alam mo na, sabik kasi siya sa ama. Ay, kayang-kaya ko yon. Magiging tatay lang pala eh. Mika, gusto mo ba akong maging tatay mo? Yan! Yan ang boss ko. Ligawan muna ang anak bago ang nanay. Natawa kaming lahat matapos mabilis na tumango si Mika at sumenyas ulit na bagay daw kami ni Laida. Hoy, kayong dalawa, kung ano-anong tinuturo niyo sa anak ko, ha? Ano bang bibilhin niyo? Ay, oo nga pala, no? Bigyan mo kami nitong 3 kilong tilapia, Laida. Saka 2 kilo nitong tahong at 2 kilo nitong bangus. Samahan mo na rin itong hipon. Mukhang may handaan kayo dun, ha? Nagkatuwaan lang na mag-boodle fight. Nagpresenta na si Boss Santi na siya ang bibili ng ulam namin. Maya-maya ay biglang dumating si May at humahangos na parang nakakita ito ng aswang. Laida! Uy, sakto narito pala si Sir Santi. Bakit ka ba parang nagmamadali? Nakita ko si Mang Rene. Ha? Saan? Pinapahanap yun nila, boss. Dahil may ginawang kalokohan eh. Alam ko nga. Nabanggit nitong si Laida. Kaya nga pumunta ako dito para siya sanang magsabi sa'yo. Nakita ko si Mang Rene at kausap si Aling Shirley. Narinig ko ang usapan ng dalawa. Abay, magkasabot pala. Si Mang Rene ang nag-utos kay Aling Shirley na ipagkalat sa lahat na aswang daw itong si Laida at Mika. Ganti daw ni Tanda kasi nabasted. Ano? Dahil lang binasted ko siya, gagawa siya ng kwentong ganon na halos ikasira namin? Napakababaw naman ang dahilan niya. Kahit kailan talaga to si Mang Rene, oh. Saan mo sila nakita? Doon po sa kabilang kanto. Dino, tumawag ka agad sa mga pulis. Oh, sir. Makikita ng matandang yan. Pasalamat siya at may customer ako. Kung hindi susugurin ko siya. Kinagabihan, pasado 7:00 na
nang matapos ako sa trabaho. Wala na halos mga tao sa construction site bukod sa akin at kay Dino na sinamahan ako doon. Paglabas ko ng opisina ay naglakad ako papunta sa parking area kung saan naroon ang kotse ko. Hanggang sa napahinto ako nang may marinig na pamilyaran na nakakatakot na angil. Sir, naririnig niyo ba yung naririnig ko? Oo. Alam na alam ko kung ano yon. Parang tunog ng mabangis na hayop, sir. Hindi. Aswang. Nasa paligid lang natin ang aswang. Ha? Po! Pumasok ka na sa loob ng kotse, bilis! Ang aswang. Naramdaman kong gumapang ang kilabot sa buong katawan ko. Kasabay noon ay malakas ng kabog ng dibdib ko. Alam ko na sa mga sandaling iyon ay nasa paligid ko lang ito. Patay-mali siya akong nagpatuloy sa paglalakad habang si Dino ay naghihintay na sa loob ng kotse. Nilagay ko ang mga gamit ko sa likod. Pagkatapos ay dinampot ang isang piraso ng bakal. Muli akong nakiramdam. Biglang tumahimik ang paligid at tanging mga kuliglig ang naririnig ko. Pagbukas ko ng pinto ay biglang lumabas mula sa likod ng mga patong-patong na bakal ang aswang. Sir! Mabilis na tumakbo ang aswang palapit sa akin. Nang lundagin ako nito ay mabilis akong nakatakbo palayo. Agad kong nakita ang gwardya kaya sumigaw ako dito. Manong! Magtago kayo sa loob at tumawag kayo ng pulis! Nandito yung aswang! Hanggang sa naabutan ako ng aswang at nahawakan ako sa balikat. Pareho kaming natumba sa lupa. Hinawakan ako nito sa paa at hinila. Bitiwan mo ako! Nang makalapit ito, ay agad ko itong sinaksak sa balikat. Napasigaw ang aswang sa sakit, habang ako naman ay mabilis na tumayo at tumakbo papalapit sa kotse. Sa kabila ng natamong saksak ay nagawa nitong alisin ang nakatusok na bakal sa balikat nito at hinabol pa rin ako. Mabilis itong humarang sa harap ng kotse. Ang mukha nito, tila demonyo na nag-anyong baboy na itim. Ramdam ko ang matinding galit nito sa akin sa pamamagitan ng nanlilisik nitong mga mata. Hindi ako natatakot sa iyong hayop ka! Kumapit ka ng mabuti din. Agad kong pinaandar ang kotse at sadya kong binangga ito. Napakapit ito sa hood at binangga ko ito sa malaking puno. Patay na yata, sir eh. Nasaan ang phone ko? Ito. Nandito sa labag, sir. Nahulog po. Nakita ko na nawalan ito ng malay, kaya ang buong akala ko ay tuluyan ng namatay ito. Ngunit nang makalingat ako, matapos kunin ang phone ko, pagbalik ko ng tingin sa unahan ay biglang nawala na doon ang aswang. Saan na napunta yon? Nawala siya, sir. Napilitan akong bumaba sa kotse at umikot sa paligid. Ngunit parang bula na bigla itong naglaho. Napubuntong hininga ako at napailing na lang. Wala na siya, sir. Nawala ang hayop na yon? May sa demonyo talaga. Hindi mamatay-matay. Halika na, sir. Baka bumalik yun, pero... Jack, nangihina na yun, baka mamatay na rin yun. Sana nga. Para matahimik ng bayan na to. Nang makauwi ako ay naabutan ko si Laida na nasa labas ng bahay. Mabilis itong lumapit nang makababa ako ng kotse. Oh, Laida.
Anong ginagawa mo rito? Hinihintay ka. Ang sabi kasi ng isa sa tauhan mo, nag-overtime ka daw. Oo, may tinapos lang akong trabaho. Sorry kung hindi ko nasabi sa'yo kanina. Okay lang. Kasabay ko namang umuwi si May kanina. Kumain ka na ba? Hindi pa eh. Nagtabi ako ng ulam para sa'yo. Talaga? Hindi ba nakakahiya kay nanay? Hindi, ano ka ba? Siya pa ngang nakaalala na baka daw wala kang kainin pag uwi mo. Salamat ha. Pakisabi na rin kay nanay. Walang anuman. Sige, pumasok ka na. Susunod na ako sa'yo. Pagpasok ko sa bahay, ilang sandali lang ay sumunod na rin si Laida. May dala rin itong kanin. Pagkatapos ay hinanda pa nito ang mesa. Ganito palang feeling ng asawa mo noong buhay pa siya? Ang sarap sa pakiramdam na inaasikaso mo. Asawa agad? Malay mo. Kumain ka na dito. Nga pala, inatake na naman ako ng aswang. Ano? Kailan? Kanina, doon sa construction site. Ewan ko ba? Ang weird. Dahil parang pakiramdam ko, sinusundan niya ako. Alam niya kung saan ako pupuntahan. Agad lumapit sa akin si Laida at pinaikot ako habang tinitignan ako mula ulo hanggang paa at bakas ang pag-aalala sa mukha. Nasaktan ka ba? Nasugatan ka niya? Hindi. Ayos lang ako. Mabuti na lang at nakalaban ulit ako. Sinagasaan ko nga eh. Ang akala ko napatay ko na pero biglang nawala. Magdoble ingat ka kung ganon. Huwag kang mag-alala. Palagi naman akong handa eh. Hindi niya ako kayang saktan. Pero ang pinagtataka ko lang, ay bakit parang palagi ako ang target? Kanina nakipagtitigan ako sa kanya. Parang galit na galit siya sa akin. Kailangan talagang mahanap na yung aswang na yan bago ka pa niya masaktan. Eh paano kung masaktan niya ako? Anong mararamdaman mo? Tinatanong pa ba yun? Siyempre malulungkot ako at mag-aalala. Ayokang masaktan ka. Laida, maiba ako. Yung tungkol sa panliligaw ko, nakapag-isip ka na ba? Nakausap mo na ba ang biyanan mo? Oo. Wala naman daw kaso yun kung magpaligaw ako. Natutuwa pa nga siya dahil ayaw daw niyang matali ako sa alaala ni Jeff. Pumapayag na ako, Santi. Pwede ka nang manligaw. Talaga? Pwede na kitang ligawan? Oo. Pangako, gagawin ko ang lahat. Ipapakita ko sa iyo na karapat dapat ako para mahalin mo. Aasahan ko yan. Nang malaman ng mga kakilala namin ang panliligaw ko kay Laida, naging masaya ang lahat. Bukod doon, ay umasa ako na napatay ko ang aswang nang huling beses kong nakaengkwentro ito. Hanggang isang araw ay tila gumuho ang buong mundo namin ni Laida nang isang masamang balita ang nakarating sa amin. Habang naroon ako sa pwesto niya, biglang dumating ang hipag nitong si May na umiiyak at takot na takot. Laida! Laida! Oh. May, bakit ka umiiyak? Nasaan si Mika? Ang akala ko ikaw ang susundo sa kanya. Si Mika! Anong nangyari kay Mika? Nawawala si Mika, Laida! Ano? Anong nangyari yun? Bumibili lang naman kami ng palamig eh. Nasa tabi ko lang siya. Tapos maya-maya paglingon ko, wala na sa tabi ko. Nasaan ang anak ko, May? Hinanap ko siya. Ang sabi ng ilang nakakita, may kumuha daw ng may edad na lalaki. Eh mukha daw kilala ni Mika kasi kusang sumama yung bata. Diyos ko! Santi ang anak ko! Halika, magsarado ka muna ng pwesto mo at hanapin natin si Mika. May, pumunta ka ngayon din sa mga pulis at i-report mo na ang nangyari. Nagmadali kami ni Laida sa pag-alis.
Mabilis kaming pumunta sa lugar kung saan nawala si Mika. Inikot namin ang paligid. Halos halugugin ang bawat sulok. Nagtanong-tanong kami kung anong itsura ng lalaking kumuha kay Mika. Malaki at may edad na lalaki. Chubby, medyo maitim, mukhang masungit at medyo malaki ang ilong. Walang iba kung hindi si Mang Rene. Santi, si Mang Rene ang tinutukoy nila. Pinakita ko sa kanila ang picture. Kinumpirma nila na siya ang kumuha kay Mika. Diyos ko, baka kung anong gawin niya sa anak ko, Santi. Magdasal tayo. Makikita din natin si Mika. Lumipas ang mga oras. Sa kabila ng paghahanap ng mga pulis kay Mang Rene at Mika, ay wala pa ring nahanap kahit isa sa mga ito. Habang si Laida ay walang tigil sa kakaiyak dahil sa pag-aalala. Nilapitan ko ito at naupo ako sa kanyang harapan at hinawakan ang mga kamay niya. Natatakot ako, Santi. Paano kung may mangyaring masama sa anak ko? Hindi siya makakahingi ng tulong. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Walang mangyayaring masama sa kanya. Kilala natin si Mang Rene. Alam ko na kaya niya ginagawa to dahil galit siya sa akin. Pero bakit kailangan niyang idamay ang anak ko? Pinapangako ko, hahanapin natin siya. Maibabalik sa atin si Mika. Sana nga, Santi. Sana nga. Dahil hindi ko alam ang gagawin ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Siya na lang ang meron ako. Nandito ako, Laida. Nandito pa ako. Kahit anong mangyari, ay hindi kita iiwan. Niyakap ko ng mahigpit si Laida hanggang sa tuluyan nitong kumalma. Hindi ko lang maipakita kay Laida, pero kahit ako ay labis ang pag-aalala. Hindi man ako ang totoong ama ni Mika, pero sa sandaling panahon ay naging malapit na rin ito sa akin. Dalangin ko na sana'y ligtas naman siyang mabawi mula kay Mang Rene. Hanggang sa biglang dumating si Dino, humahangos at takot na takot. Boss! Boss! Boss Santi! Oh, Dino. Si Aling Shirley. Inatake ng aswang at tinahanap niya si Laida. Bakit ako? Anong kailangan daw niya sa akin? Hindi ko alam eh. Basta nakita ko na lang na nagkakagulo sa bahay nila eh. May nakakita sa akin, kaya tinawag ako. Nakita ko siya. May malaking kagat sa braso. Tapos takot na takot. Ang sabi lang niya sa akin, kailangan ka daw niyang makausap. Hindi ba niya sinabi kung bakit? Hindi eh. Basta importante daw. Saan namin siya pwedeng puntahan? Sa ospital. Dinala siya kanina sa ospital doon sa bayan. Santi, puntahan natin siya agad. Agad kaming pumasok ng ospital at hinanap si Aling Shirley. Pagdating doon ay nakita namin na inaasikaso pa siya ng mga nurses at doktor. Nang mailipat na sa sariling kwarto ito, ay saka kami nagkaroon ng pagkakataon para kausapin siya. Aling Shirley, kumusta na ho kayo? Patawarin mo ako sa mga ginawa ko, Laida. Hindi ko alam na demonyo pala ang Rene na yun. Nasaan ho ang anak ko, Aling Shirley? Saan niya dinala si Mika? Hindi ko alam. Mula nang mawala siya dyan sa construction ay hindi ko na siya nakita ulit. Inaamin ko na siya ang nag-utos sa akin para ipagkalat na aswang ka. Hindi niya matanggap na binasted mo siya. At mas lalo siyang nagalit sa'yo at kay Sir Santi nang makita nagkakamabutihan kayong dalawa. Pero mas malaki ang galit niya sa iyo, sir. Dahil palagi niyang sinasabi sa akin na babalikan ka niya. Ngayong gabi lang habang naglalakad ako pa uwi. Bigla siyang nagpakita sa akin. Basta nanggaling lang siya sa talahiban,
Sabi niya, dalhin ko daw si Laida sa kanya. Pero tumanggi na ako. Tapos, nagulat na lang ako nang bigla siyang naging aswang. Ano po? Sigurado ho kayo? Hindi ako maaaring magkamali. Isang awok o yung aswang na kayang mag-anyong malaki at itim na baboy o baboy ramo. Malakas siya at maliksi. Mabilis siyang tumakbo. Bigla niya akong inatake at kinagat dito sa braso. Kung hindi ako nakasigaw ng malakas para may makarinig sa akin, ay baka patay na rin ako hanggang ngayon. Nagkatinginan kaming dalawa ni Laida. Biglang bumalik sa isip ko ang mga pagkakataon na nakaengkwentro ko ang aswang. Ang mga huling pagbabanta sa akin ni Mang Rene, nababalikan ako. Ang galit na nakita ko sa mata niya noong huling nagkaharap kami at ang galit sa mga mata ng aswang. Ngayon ay naintindihan ko na kung bakit ilang beses na niya akong binabalikan at pinagtatangkaang patayin. Ang anak ko, Aling Shirley. Baka alam niyo kung saan niya dinala ang anak ko. Hindi ako sigurado pero ang alam ko ay may bahay siya sa isang abandonadong warehouse malapit sa bungad ng kakahuyan. Pumunta kayo doon at magsama kayo ng pulis. Mabagsik siya at malakas. Baka mapahamak kayo kung kayo-kayo lang ang pupunta. Salamat ho sa tulong ninyo, Aling Shirley. Nang makalabas kami ng silid, ay agad na paiyak si Laida sa takot. Shanti, baka kung anong ginawa ni Mang Rene sa anak ko. Kung totoo nga na aswang siya, natatakot ako. Baka sinaktan niya na si Mika. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Mababawi natin si Mika. Nang gabing iyon matapos namin makausap si Aling Shirley, ay agad kaming nakipag-ugnayan sa mga pulis. Pumunta kami sa tinukoy na lugar na pinagtataguan ni Mang Rene. May ilaw doon sa warehouse, pero malalam at sapat na para makita ang paligid at ang aming dinadaanan. Malamig ang hangin at pareho kaming kinikilabutan ni Laida. Hindi ka na dapat sumama dito. Delikado dito. At pati ikaw ay baka mapahamak. Hindi rin ako mapapakali na maiwan lang sa bahay at narito ka. Binuksan ko ang flashlight at naglakad kami kasama ang mga pulis. Hanggang sa pare-pareho kaming napahinto nang marinig ang nakakatakot na angil ng aswang. Kumapit ka sa akin ng mabuti, Laida. Nariyan lang siya sa paligid. Lahat ay naging alerto, lalo na ang mga pulis. Narinig namin ang pagkasa ng mga ito ng baril. Hanggang may narinig kaming mabilis na tunog ng takbo ng isang hayop kasabay ng nakakatakot na tunog ng isang baboy. Mang Rene! Nasaan si Mika? Ilabas mo ang bata! Wala siyang kinalaman dito! Nagkamali kayong dalawa ng binangga. Buhay ang kabayaran ng bawat taong may atraso sa akin. Kung may galit ka sa akin, ako ang harapin mo! At huwag mong idamay si Mika! Ilabas mo ang anak ko! Napalingon kaming lahat nang biglang gumalaw ang matataas na talahib kasunod ng tunog ng baboy. Tumakbo ang mga pulis doon at sinundan ng aswang habang kami ni Laida ay lumapit sa maliit na bahay na gawa sa tagpi-tagping mga kahoy. Bumungad sa amin ang tila altar na may mga langis at itim na krus na nakabaliktad hanggang sa may maaninag kami sa loob ng isang silid. Dahan-dahan kaming pumasok doon at tumambad sa amin ang isang eksena na kahit sa panaginip
ay ayaw naming isipin na mangyayari. Mika! Anak ko! Doon sa loob ng kwarto ay natagpuan namin na wala ng buhay ang batang walang kalaban-laban. Si Mika, na walang abilidad na makarinig at makapagsalita. Isang batang walang kakayahan na humingi ng tulong o ipagtanggol ang sarili. Naroon at nakahandusay sa kama. Duguan at walang awang kinain ang laman loob. Napaka-demonyo mo! Galit na galit akong lumabas ng kwarto at naghanap ng armas. Nang makita ko ang isang kahoy na may matalas na dulo, ay kinuha ko iyon at lumabas ng bahay. Lumabas ka dyan! Hayop ka! Mula sa mga talahiban ay bigla itong lumabas at sinugod ako. Sa sobrang galit ay tila nakalimutan kong aswang ang kalaban ko. Sinalubong ko siya at agad na sinaksak sa dibdib. Tinamaan ko ito at bumaon ang dulo ng kahoy. Pero nakapiglas ito kaya nahugot mula doon ang kahoy. Muli akong sinugod nito at tinangka akong kagatin. Nandito ang aswang! Iniwas ko ang sarili ko at sinuntok ng malakas at sunod-sunod ang aswang. Nang makita ko ang kahoy na ginamit ko kanina, malakas kong tinuhod ito sa tagiliran, sabay tulak dito at inabot ang kahoy na yun. Sinaksak ko ulit ito at sa pagkakataon na ito ay siniguro ko na mas malalim. Bumalik ka sa impyerno ang pinanggalingan mo! Nagulat ako nang biglang dumating si Lyda at sinaksak ito ng kutsilyo sa likod. Mamatay ka ng demonyo ka! Pinatay mo ang anak ko! Nang hugutin ni Lyda ang kutsilyo ay tuluyan itong bumagsak. Nang hindi pa nasiyahan ay muli itong sinaksak ni Lyda sa dibdib ng paulit-ulit. Doon ako tumayo at hinila ko siya. Tama na, Lyda. Tama na. Nilayo ko siya mula dito at niyakap ng mahigpit habang pareho kaming umiiyak dahil sa nangyari kay Mika. Maya-maya, nagulat kami nang biglang bumangon ang aswang at sumugod sa amin. Agad kong hinila si Lyda at tumakbo kami ng mabilis palayo. Pero bago pa kami nito abutan ay pinagbabaril na ito ng mga pulis. Ilang sandali pa ay tuluyan ng bumagsak ang aswang at namatay. Makalipas ang ilang araw ay hinatid na namin sa huling hantungan si Mika. Sa tabi ni Jeff na ama nito, hinimlay ang mga labi ni Mika. Hindi naging madali para kay Lyda ang lahat. Halos mabaliw ito sa labis na kalungkutan. Lumipas ang mga araw hanggang sa naging linggo at buwan. Sa pagdaan ng mga araw ay unti-unting nakatayo si Lyda at nakausad. Sa lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan, hindi ako umalis sa tabi niya. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan ang natapos ang ginagawa naming project doon sa kanilang probinsya. Paano ba yan? Babalik na ako sa Maynila sa 1 linggo. Hindi ka na ba talaga mapipigilan? Nandun naman talagang trabaho ko. Santi, maraming salamat sa lahat. Hindi ka umalis sa tabi ko mula pa nang magkakilala tayo hanggang sa mawala si Mika. Walang anuman. Sana okay ka na ngayon. Hindi ko alam kung okay na ba ako o kung kailan ako magiging maayos.
Walang ina na tuluyang nakausad sa pagkawala ng anak niya. Habang buhay kong ipagluluksa ang pagkawala ni Mika. At kakailanganin ko ang tulong mo. Anong ibig mong sabihin? Mas magiging masaya ako kapag bumalik ka sa Maynila na kasama ako. Totoo ba yung sinasabi mo? Sasama ka na sa akin sa Maynila? Yun ay kung okay lang sa'yo. Ayoko naman ng LDR. Gusto ko, kung nasa ng boyfriend ko, nandun din ako. Boyfriend? Ang ibig mong sabihin, sinasagot mo na ako? Oo,